Muli, good evening po muli sa ating lahat. So, welcome po muli tayo sa ating pong online Bible study, and we are actually continuing with our study regarding po sa Genesis. Just to have a review nung nakaraan at para na may idea po tayo, So, labas ko lang uli dito. Review lang po tayo uli. Saglit lang. Okay. So, review lang po muna natin yung nakaraan po nating pinag-usapan last week. So, walk through Genesis. We discussed about the prologue, chapter 1 and chapter 2, which covers the creation story, yung days 1 to 3, 4 to 6, and yung day 7, o 7th day na kung saan ay nagpahinga ang Diyos, which also suggests that all of us should also rest. Account of human beings sa chapter 2 hanggang chapter 4, sa story po ni Adam and Eve, which also includes yung pagtukso ng diablo o ng ahas doon sa tao, kay Eva at kay Adan, yung cursing of the serpent and the land, at saka yung hindi naman po cursing of the human race, hindi po yan, judge lang, na-judge lang po sila. So, yung name na Eve. So, again, then after doon, yung kay Cain at kay Abel, ang lahi niya. So, instead of Cain na panganay ni na Adan at ni Eva, dahil wala na rin po si Abel, yung pagpapatuloy po ng pagpapala ng Diyos ay hindi po kay Cain na ibigay, kundi kay Seth, na pangatlong anak ni na Adan at ni Eva. So, pamilya po ni Adan, nakikita doon sa chapter 5 hanggang chapter 6. The difference makers of Adam's family are Seth and Enoch, or Enoch. Along the way, nung ating pong discussion still, sa kabila ng ito, na sa family ni Adam, na nanggaling naman po sa lahi ni Cain, ay yung pagpapatuloy ng kasamaan naman ng tao doon sa chapter 6. Eventually, we also discussed about Noah. So, sa kasamaan ng tao, ay minabuti ng Diyos na lipulin ang buong daigdig, pero nagkaroon siya ng preservation pa rin sa katauhan ni Noah at ng kanyang buong pamilya at yung family ng kanyang tatlong anak na lalaki. So from chapter 6 to chapter 9, okay, so yung covenant, which also discusses yung rainbow, at pag-usapan din po natin. So again, pagdating naman doon sa chapter 9, man fall into sin again with Ham. Okay? Or other name po niya ay Canaan. And the blessings of Shem. Nung natapos nung nakaraang linggo at ngayon pong gabi ay magpapatuloy naman tayo sa accounts doon sa family po ni Shem. Buksan ko lang po ulit yung isang slide po natin. Again, so sa pagsasimula po nito, muli ay anyayahan ko po kayo na dumulog tayo at hingin natin ang gabay, karunungan at pagpapala po mula sa ating Panginoon at samahan tayo muli sa gabing ito sa ating pong gagawing pag-aaral sa pagpapatuloy po ng aklat ng Genesis. Let us pray. Panginoon, marami po muling salamat sa gabing ito sa pagtutulot na kami po ay muling makadulog sa inyo, magsama-sama
at muling makapakinig ng inyo pong mga salita as we continue to study about the book of Genesis. And for tonight, Lord, we will be focusing on the life of Abraham. Bigyan mo po kami ng kaunawaan, kayo po Diyos ang magpala. Bigyan mo po kami ng karunungan at hayaan mong malayong kumilos ang banal na espiritu, bagamat hindi po kami naka-house sa isang lugar. Nasa kanya-kanyang lugar po kami at mga kapatid na hindi lamang po na naririto sa Pilipinas, kundi maging sa iba yung dagat, ay inyo pong pagpapalain ng bawat isa. Gabayan, samahan mo po kami at nawa sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong buhay na ito, ay patuloy, O Diyos, na Ikaw ang aming pong mapaglingkuran, mapagpala at maluwalhati sa lahat ng pagkakataon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pagpalain mo po ang gabi nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magpapatuloy tayo tonight. At salamat muli ay pagbati po sa bawat isa sa mga kapatid na naririto, sa mga kapatid na members po ng Solid Ground Christian Center. So, kamusta po ang nagdaang linggo? So, Friday na naman. Again, every Friday po, we will be having our date, 7 to 8 p.m. In the evening. Dito po yan, Philippine Standard Time. I also learned that yung iba po nating mga kapatid ay naibabahagi din po itong online Bible study na ito sa iba't ibang panig din po ng mundo. Kung kapatid, kung saan ka man naroroon, salamat sa pagpapaunlak mo sa gawain ito. Ay nawa, sa atin pong ginagawang pagtunghay sa pag-aaral ng Biblia, sa ganitong kapamaraanan, hindi po yung typical na topical o topic yung ating pong pag-uusapan, but we will be running through every book, every chapter of the Bible. Medyo matagal lang ang usal, pero at least we will be discussing more detailed yung bawat bahagi po ng Biblia. Sa gayon, mas magiging mas malalim yung pagkaunawa, mas malawak yung ating kaisipan patungkol po sa Biblia. Sa gabi pong ito ay magpapatuloy tayo. Yung nakaraan kay natapos po tayo doon sa buhay po ni Noah. And tonight we will start with the account of his sons. Yung tatlo po na sina Shem, Ham, or Canaan. Nalaman po natin last Friday na other name of Ham is also Canaan. Okay? Kung familiar po kayo sa Canaan, eventually that will be the land of those people na kung saan ay paalisin sila ng Diyos and will let the people of Israel na muli na puntahan ang lugar na yon at gawing yun ang magiging land being promised by God sa kanyang minamahal na bayang Israel. Okay? So the account of Shem, Ham, and Japheth. Tatlong anak po, kasama ni Noah, kasama ni Noah doon sa ark. They have their own families na kasama rin po. At from Noah, his wife, and yung mga family ng kanyang tatlong anak, ay dito naman po muli magpapanumbalik ang lahi ng sangkatauhan. Kasama po yung prepare ng bawat bawat hayop. Yung prepare po niyon ay yun din naman po ang magpapasimula ng panibagong lahi ng mga animals na save through Noah's Ark, dahil tinulot ng Diyos na sige, ilagay mo na muna yan dyan, and eventually pag tapos po ng malaking baha, nung nag-subside na siya, so eventually they reproduced again, human beings and animals alike. Yung mga halaman, di naman siguro problema kasi although nalupog sa tubig, eventually sisibol ulit. Yung mga isda, hindi naman nila problema dahil sila po mismo ay nandun sa tubig. Land animals at saka yung mga ibon ang kasama po doon sa Noah's Ark. So let's go with the account of Shem, Ham, and Japheth. And that covers, yung coverage po sa chapter na ito ng Genesis would be in chapters 10, verse 1, hanggang chapter 11, verse 9. Sa 10:13 to 21, it is actually the development of human civilization into three basic people groups known to the Israelites. Yung Misraim,
no, or Egypt, and Canaan. So, yung Mizraim or Egypt, yung name na Egypt is a name of a person, okay? At sa kanya manggagaling yung lahi na mga tao na nagstay doon sa lugar ng Egypto or yung Egypt itself, ano? Yung Hebrew name na Egypt is Mizraim and Canaan, okay? Pinagalingan po ng lahi ni Ham. O yung lahi po ni Ham mismo. Chapter 11 verses 1 to 9 is the story of the Tower of Babel. O Torre ng Babel. Mythical, somehow it's mythical if you're going to look at your Bible. Medyo mythical. Okay, parang alamat or legend kung bakit daw ang salita ng mga Amerikano ay English, ang salita ng mga Pilipino ay Tagalog, o sa Pilipinas lang, may Tagalog, may Bisaya, may Ilonggo, may Ilocano, may mga taga sa Mindanao, no? May mga iba't ibang dialect. So sabi daw, ang pinagmulan nito ay yung tinatawag natin Tower of Babel, no? Tower of Babel. Doon sa chapter 11 verses 1 to 9. Sa pagpapatuloy po niyan, doon sa chapter 11 pa rin, ano? Mula verses 10 to 26 will give us the account of the family of Shem. Okay? Siya po yung actually napagbigyan ng blessing, no? Ng pagpapala mula po doon kay Noah, no? So may promised blessing for Shem, may promised blessing for Japheth, may promise, pero merong hindi magandang promise or merong parang judgment na ibinigay kay Ham o Canaan. Okay? At ito po ay ating napag-usapan noong nakaraan panahon. So kung gusto niyo po, ano? Again, nagkataon kasi na si Noah ang kauna-unahang nagtanim ng ubas. So yung ubas na yon ay ginawa, malamang ay pinisa bilang alak at nalasing yung kanilang ama. Eventually, siya ay nakahubad at nailantad ni Ham o ni Cam yung kahubaran ng kanyang ama. Eventually, nung bumalik ito sa kanyang ulirag, ay hindi po nabigyan ng magandang promise. The promise was given kay Shem o kay Sem at saka kay Japheth. At maglilingkod lamang si Ham o si Canaan sa kanyang dalawang kapatid. Okay? So Genesis 11 sorry. Verses 10 to 26. From Noah, sa anak po ni Noah na si Shem, hanggang doon po sa lahi ni Abraham o ni Abram, ay makikita po natin. Somehow, ay nabanggit na rito, no? Yung prelude po sa paglabas ng lahi po ni Abraham, which is nanggaling po doon sa kanyang ama, na sa English po ay Tare, no? Tare, pero doon po sa English mamaya, no? Sa susunod po na slide ay si Terah. Okay? So from Noah to Shem, and then Shem to hanggang doon po sa lugar o doon sa salinlahi hanggang doon po kay Abram. Eventually magiging Abraham because of the covenant that God had with him doon sa mga susunod po mga chapters, if I'm not mistaken, chapter 17. Okay? So tonight, as we continue, magko-cover po tayo na hanggang doon sa chapter 25. No? From dito, chapter 12, and let's move forward na po doon sa susunod na slide po natin. The account of Terah. Okay? So sino po ba si Terah? Si Terah ay ang ama ni Abraham, no? At nakita po natin yung kanyang pangalan ay unang lumabas doon po sa verse 27, chapter 11. Allow me to read this from the Bible. Doon sa chapter 11, verse 27, Tagalog po yung aking babasahin. Ano? Ito naman ang lipi ni Tare, Terah po sa English. Ano? Anak ni Tare, sina Abram, Nacor at Haran, na ama ni Lot. Buhay pa si Tare nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, Caldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nacor si Milka na anak ni Haran na ama ni Iska.
Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Take note of this verse 30, kasi this would continue to be echoed, Actually dito pa lang po, bigyan na natin ng diin, Dito pa lang si Sarai, eventually named Sarah, dito pa lang is she was already declared as barren, Sabihin, hindi po magkakaanak. So paano si Abram or eventually naging Abraham will become the father of all nations, nung una Abram, the father of the promised land, eventually naging Abraham, the father of all nations. Paano siya magiging ama kung siya mismo walang anak? But the promise was given, to Abraham and Sarah, sa pamamagitan po ng kanilang anak ni Isaac. And we know that Isaac, si Isaac lumabas, and eventually nagpatuloy po yung lahi ni Abraham. Okay? So, highlights po. I mean, ngayon pa lang po, I take note of this, Dito pa lang dinideklara na si Sarai o si Sarah ay barren, Baog po siya. Umilis si Tare sa lungsod ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram. Ang sawa na itong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tare sa gulang na 205 years old. Okay? So, umalis sila. Originally, the family of Terah was in Ur, Caldea. Okay? So, sa Ur, doon sila naka-stay. Eventually, they transferred to a land named Haran. Okay? And from Haran, mangyari dito ay magsisimula ang journey ni Abraham. Okay? So from Ur, Caldea, doon sila nanggaling. Kung di ako nagkakamali, again, ito pong lugar, hindi pa po Israel ito wala pa po yung Israel. Caldea pa. Siguro sa mga books regarding sa world history, if I'm not mistaken, yung Caldea is part, I'm not sure if Iran or Iraq, somewhere in the Middle East. Okay? Pero wala pa po yung Israel na land, Wala pa po yung bansang Israel. So, Caldea, from Caldea and Chaldean Empire, From Caldea, pumunta ng Haran, and eventually, si Abraham will travel as being instructed and being promised by God, So, obediently, he will heed to the call of God sa buhay niya. Okay? So, that's why mamaya po later at ating pong pag-uusapan yan. So, ang anak po ni Terah na si Abraham somehow dominates this story. From chapter 11 hanggang chapter 25 will cover the majority of stories na meron dito will be about Abraham. So, tonight ay magpo-focus tayo muna kay Abraham, and eventually sa susunod pong linggo we will discuss naman yung buhay po ni Isaac, yung buhay po ni Jacob, Let me see, tingnan po muna natin, And maybe we'll be touching already the life of Joseph. Jacob muna. So Jacob. So eventually, ang last part ng ating pong pag-uusap regarding po sa Genesis would be about the life of Joseph, the dreamer. Okay? So patuloy po tayo. So Terah's son dominates this family story, or yung narrative na yan is actually about Abraham. Some highlights or details in chapter 11 verses 27 to 32. The family of Abraham is eventually being introduced. Kanina po, napanggit ko na. 27 to 32, introduction of Abraham's family, and a note on Sarah's barrenness in verse 30. Importante po yun. Chapter 12, lipat na po tayo ng chapter. So this is where the key moments being found. Okay? So, gusto ko pong basahin ito kasi this is an important part of the Bible. Pansinin niyo po sa Genesis, nilikha ng Diyos, He created everything.
But then again, man fall, no? Nagkasala po ang tao. At may dakilang plano po ang Diyos para sa sangkatauhan. And it all started, no? Pasimuli siya nagkaroon ng kapahayagan. Siyempre, kay Noah ay ganun din. Pero matapos po yung mahabang kapanahunan from Noah, eventually God made a very interesting covenant na kung saan ito yung magiging start ng redemption plan of God. Because ang tao, ulitin ko lang po, ano, the reason why we are discussing this yung detailed, no, parang sa isang tingin, ano, kung titingnan nyo po ang Biblia, this is actually a great plan of God. Parang plano ng Diyos para sa iyo, para sa akin, kung paano tayo muli makapanunumbalik sa Diyos. Since the very beginning ng buhay po, no, I mean, matagal na, nung panahon pa ni Adan at ni Eva, nagkaroon po ng malaking paghihiwalay ang tao at ang Diyos. Nagsimula po ang panibagong plano ng Diyos sa sangkatauhan para muli niya po mainapit ang tao sa Kanya. Nagsimula po ito kay Abraham. Kaya importante po na bigyan din po natin yung part na ito because this is the promise of God na nagsimula sa chapter 12 sa buhay po ni Abraham. So allow me to read mula verse 1 hanggang verse 9 at maganda pong namnamin nating mabuti kung ano po yung nakalagay dito. Okay? So, I'll be reading in sa Bible po doon sa Tagalog. Verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abram, ano? So, tandaan niyo po, ano, hindi pa po Abraham yung pangalan ni Abram, no? Abram pa lang. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So, sabihin, umalis ka dyan. Nasaan ba sila during this time, no, chapter 12? Nasa Haran po sila. So again, from Chaldea sa Ur, they transferred to Haran, kasama yung kanyang tatay, pero namatay na si Terah doon sa Haran. And eventually, ang nandito po sa Haran na lang, si Abraham, he heard the voice of God na nakikipag-usap sa kanya. At sabi doon, alis ka dyan, and I will guide you and I will show you the land, no, na ipinangako ko sa iyo. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. So, magiging known ang iyong pangalan at magiging blessing ka sa marami to all nations. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka naman, sila'y akin ding susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain din. So, ibig sabihin, because of what they saw sa buhay ni Abraham na pinagpapala ng Diyos, ay nanaisin din nila na pagpalain din sila through Abraham. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon, so 75 years old na po si Abram. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sila sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem na sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng dambana or altar para kay Yahweh. Buhat doon nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti sila nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hiningi ng pagkakataon. So again, yung redemptive plan, redemption plan of God para po sa sangkatauhan, dito po nagsimula. So some key moments, so let's himay-himayin po natin yung verses 1 to 9. Ano? Sa verse 1, God calls Abraham, actually Abram pa lang siya at that time, to leave Haran, and ang sabi po ni Yahweh at ng Diyos, sinabi sa kanya, go to the land that I will show you. No?
pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. I want you to get the yung point po rito, no? Medyo deviate tayo ng konti, not much of what we are discussing right now, but let's talk about faith, okay? Go to the land that I will show you. Go to the land I will show you, okay? Sabihin, wala pang kasiguruhan, ano? Wala pang, hindi niya pa alam kung ano yung itsura ng lugar na pupuntuhan. Ang sabi lang ng Diyos, pumunta ka doon at ipapakita ko sa iyo. Sabihin, hindi niya pa alam kung anong itsura. He just gave his 100% trust to God at nagtiwala siya na eventually yung dadatnan niya ay mas magandang lugar. Details, another detail po. Verses 2 to 3. God promises to make Abram into a great nation and bless all the peoples on earth through him. Sabihin, I will make you a great nation. Gagawin kitang dakila, gagawin kitang pangunahin, actually, ito po yung nakalagay, no? Mababantog ka ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Okay, so, you will be great, no? You will be a great, you will be great, ikaw mismo, at yung bayan o yung bansa. And you will be a blessing for other people, for other nation in this earth. Okay? Kaya, hindi po kung sino man ang nangako noon, ha? Always remember that it was God, ang ating Panginoong Diyos, si Yahweh, ang siyang nangako kay Abraham. Verses 4 hanggang 5. Abram, again, Abram pa rin po siya dito, ha? Obediently traveled to the land inhabited by Canaanites. No? Pumunta na siya doon. Ang promised land is yung Canaan. Hindi pa po binabanggit dito yung land of milk and honey, no? Kasi this will also become, ito rin po kasi ipapangako. Pagdating po natin doon sa Exodus kay Moses, this will be the same land, okay? So narating niya, pero inhabited pa yun ng mga Canaanites. Again, kanina, no, napasimulan natin doon kina Shem, Ham, at Japheth. Yung lahi po ng Canaanites ay galing po doon sa lahi ni Ham o ni Cam. Kung gamit nyo po ay Tagalog na Biblia, kay Cam or Kanaan. Okay? 6 to 7 verse po. Tandaan nyo po pag ito nakalagay, chapter 12, verse 2, 3. 12, 4, 5. 12, 6, 7. So, be guided na lang po doon. Kasi mamaya may lalabas po ng mga chapters naman. So, dito lahat chapter 12 pa po tayo, no? Abraham traversed, ibig sabihin, nag-travel po siya, nilakbay niya yung buong kalupaan during that time, and then is promised to your offspring or your seed, sa iyong mga apo, sa iyong salin lahi, sa iyong lahi, ay ibibigay ko ang lugar na ito. No? I will give you this land. I will give this land. Okay? Pinangako rin ng Panginoon. Verse 8 at saka verse 9, Abraham built an altar to the Lord and called his name. No? Importante po, no? Actually, dito sa verse 1 to 9, yan, let's just count, hindi ako nagkakamali, 2 beses na si Abraham ay nagtayo, no? Nalabasa natin kanina. Nagtayo siya ng dambana at sumamba, or nagtayo siya ng altar, and he worshipped and he called on the name of the Lord. Okay? So, isa pong napakagandang gesture from Abraham upon receiving the promise. Hindi pa niya nare-receive talaga on hand. Okay? It's just being promised to him. Pero from there, ay nagbigay na siya ng thanksgiving kaagad sa Diyos. Okay? He built an altar, and from there, doon po siya nagkaroon ng pagkakataon para sumamba, and he called or he prayed. Di ba sabi natin nung panahon kay Shem, yung unang tumawag ang tao through prayer. Tama po, yung nakaraang linggo ng ating po pag-uusap. So Abram built an altar, to the Lord and called his name. Verses 10 to 12, chapter 2, 10 to 20, kaya nasa chapter 12 pa rin po tayo, no matter how good, sa verses, tandaan niyo po, I just want to make a point here, Mula verse 1, yung kanina, the promise was given, mula verse 1 hanggang verse 9,
no matter how perfect it seems, no? Kahit na gaano kaayos sana, no? Pero somehow, Abram is still a person, no? Abram still in his flesh, and still nandoon pa rin yung tendency to fail. Somehow, if you're going to read, no, kung inyo pong titignan, mula verse 10 hanggang verse 20, and I want to, sige, basahin na lang din po natin para makita nyo po yung failure doon sa Egypt. Tandaan nyo po ito, ha? Very promising, very good na sana ng life story ni Abram mula verse 1 hanggang verse 9. Pero pagdating ng verse 10 to 20, somehow you would see some flaws. Okay? Verse 10, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon. Nasa Canaan sila, no? Kaya si Abram ay dumako-dako pa sa timog, sa lupain ng Ehipto. So, ibig sabihin, nandoon na sila sa Canaanite. No? Lugar na to ng Israel, and eventually they traveled southward, going to Africa yan somehow. Ano to? Egypt yung unang tatawiran, no, ng dagat. Upang doon muna manirahan. Na malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, ito po ang sabi niya, ha? Asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga Ehipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti sabihin mong magkapatid tayo. Ulitin ko po. So, nasuggest niya sa kanyang asawa, ang mabuti sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang bumagtas sila sa hangganan, napuna nga ng mga Ehipsyo na maganda nga si Sarai. Ipinilita ito ng mga pinuno sa Faraon, kaya't inuutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, pati si Abram ay tinanggap ng mabuti at pinagkalooban pa ng mga kawan ng tupad, kambing, baka, asno, kamelyo at ng mga alipin. Sa ginawang ito, nagalit si Yahweh kay Faraon. Kaya't siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Si Abram ay pinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya ko naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ng mag-asawa, dala ang lahat nilang mga ari-arian. So, some highlights po, no? Sabi ko nga, kung imamenos natin, no, tatanggalin po natin itong part na ito ng chapter 20. Pero actually, hindi lang po ito, ha? Sa susunod pong mga bahagi, ay meron pa rin po, lalo't yung encounter ni Abraham at ni Abimelech, no? Ni Abimelech, later on, mamaya, mapag-uusapan natin. Again, meron na namang lying moments, no? Nagsinungaling na naman si Abraham. Pero sama may kaunting katotohanan. Okay? Pero dito muna tayo mag-focus. Si Sarai ay kanya pong asawa. Si Sarah ay kanyang asawa. Pero sabi niya, kung nasundan niyo po yung story, sabihin mo sa mga taga-Ehipsyo, kasi may tsura ka. Magkaka-interest sila sa'yo. Kung asawa kita, baka malidelikado buhay ko. So it would seem na, sige, valid, ano? Parang valid, pero hindi pa rin. Ano? Kasi nagsinungaling pa rin siya. Promising, no? Napakaganda ng promise. Binigyan ng Diyos ng pangako, binigyan ng Diyos ng magandang future, sina Abraham at si Sarah at kanyang buong angkan, at ang mga salinlahi niya. Abraham even built an altar and worshiped God. So, siguro talagang tuwan-tuwa ang Diyos, ano? Hindi, siguro talagang tuwan-tuwa ang Diyos sa kanya. But then again, comes yung, tayo rin minsan, ano? Pagka dumarating yung pagsubok at mabigat na dalahin sa buhay, pagka minsan nako-compromise na yung ating pong pananampalataya. Huwag naman sana, okay? I'm not even saying that I am that perfect already. Ikaw rin kapatid, hindi rin naman. Pero let us learn from Abraham. Ano? Let us always be aware of the things that we are doing. Baka bigla na lang, hindi natin inaasahan, compromising na pala tayo. Okay? That's what happened to Abraham. Nagkaroon ng famine sa lugar nila, sa Canaan. So they traveled southward to Egypt kasi medyo maunlad yung bayang Ehipto.
So, in order for them to gather, eventually talaga namang napagpala dahil kinuha ng Pharaoh bilang asawa si Sarah. Okay? Pero eventually na-reveal din ang katotohanan, and worse, pinarusahan pa ni Yahweh ang paraon. O, pinarusahan pa ang buong bayan ng Egypt because of, dahil lang sa simple, dahil po sa ginawang pagsisinungaling ni Abraham. Okay? The life of Abraham is not that perfect, no? But we have to learn from it. Okay? But then again, Abraham is not perfect. His word is not perfect. But the Lord who gave the promise to him is perfect noon, ngayon, at kahit sa future natin, God will always be perfect and will always be true sa kanyang mga promises. So sa promise niya sa akin, sa promise niya sa iyo, God will always be true to His promises. Let's move on. Okay lang po kayo? Ito po, no? Lipat na tayo. Ito ngayon, hindi na po per verse, ano? Medyo nag-transition tayo. Mamaya, babalik din tayo ulit verse by verse, no? So, chapters 13 to 14, alis na po tayo ng chapter 12. Chapter 13 and 14, actually, story ni Lot and his family, which separated with Abraham's family. Ito rin po makikita yung pagsettle nila Lot doon sa Sodom and Gomorrah. Hindi pa po ito yung story, no, ng pagkasunog. Hindi pa po ito yun. And also the encounter with Melchizedek. Okay? So, Melchizedek somehow is a shadow of Jesus daw, no? Sabi ng mga Bible scholar. Short story lang ito, pero he was a shadow of Jesus in the old time in a person of Melchizedek. No? If you want to learn more about that, you could read, no? Somehow doon po sa part ng chapter 14, kasi isa rin pong magandang discussion pa yan, ano? Pero I leave that to you, na kayo na po ang magbasa. So verse 17, chapter 14 po yan, hanggang verse 24. Okay? So I leave that to you to read about. Kasi parang bigla na lang ay lumabas. Sa isang iglap, bigla lumabas yung Melchizedek and had a good encounter, no? Nagkaroon ng isang magandang encounter with Abraham kay Melchizedek. Okay? Chapters 15 and 16. So 13, 14, 15, 16. Promised seed from a barren woman. So chapter 15 and chapter 16 ay covers po yung, again, paulit-ulit po ito ha, magmula doon sa chapter 11. Chapter 12. Paulit-ulit po yan. Yung barren woman, sabi doon magiging, una kay Abraham, okay? Ama ng maraming bansa. Paano nga, baog naman yung kanyang asawa. So, hindi po nag-stay ng ganun. It echoes again and again, no? Na barren woman siya, pero there's a promised seed to a barren woman. Sabihin, magmumula sa kanya mismo. Magmumula sa kanyang sinapupunan ang ipinangakong anak o salinlahi na perfect para po kay Abraham. Hindi po sa ibang babae, hindi po sa aliping babae, hindi po sa kung sino paman, kundi tanging kay Sarah lamang. Abraham and Sarah their own seed. Importante po ito, kailangan nyo pong i-highlight yan kasi pag transition po natin sa chapter 16, chapter 15 po yun. Chapter 16, papasok po si Hagar. Sa English, si Hagar, sa Tagalog, si Agar. Si Hagar at saka si Ishmael. Okay? Si Hagar, yung nanay ni Ishmael. Sa pagmamadali, sa pagpaplano, actually, si Sarah rin naman ang may kasalanan. No? Si Sarah ang nag-plot. Since sabi niya, lagi na lang tayo sinasabihan ng promise seed, ganito, ganyan, magkakaanak. Hindi nga tayo magkakaanak. So, kawalan ng pananampalataya on the side of Sarah. Okay? Sabi niya, paano tayo magkakaanak? Baog nga ako. So, sabi niya, better yet. Okay? May alipin naman akong babae. So, asawa kong mahal, Abraham, better yet, sumiping ka sa kanya, at yung magiging anak niya, ang magiging anak mo, magiging anak natin. Okay? Siya yung magiging promise seed.
hindi tama no? Kasi sabi ng Diyos, sa iyo manggagaling. Pero sabi ni Sarah, hindi hindi ako pwedeng manganak dahil bawog ako. Marunong ka pa sa Diyos. Ikaw lang nagsabi nun, okay? So sabi nga dito, no, by faith, dito pumapasok na yung faith na meron po si Abraham, ha? And even, lalo, isa pong pagtuturo para po naman kay Sarah. So nangyari po sa chapter 16, Hagar and Ishmael, eventually, nung nagkaanak po si Hagar o si Agar, nailuwal naman si Ishmael. Mas matanda po si Ishmael kesa po kay Isaac. Okay? So mas matanda, mas kuya. So sa kung tutuusin sa mana at sa mga promises at supposedly ay ipagkakaloob ng amang si Abraham, ay dapat entitled si Ishmael. Pero sabi ng Diyos, hindi siya yung promised seed. Ang promised seed is another one that will be coming from the womb of Sarah. Nakialam kayo. Ba't kayo nakialam? Alam nyo, come to think of it, sa pakikialam ng, ni Sarah, maganda yung plano ng Diyos, no? Historically, at sa mga Bible scholars, they interpreted and they have written, no, na somehow ay dito naman daw nang galing, no, kay Ishmael yung ibang pananampalataya naman. Okay? Yung mga Christians naman came from Isaac. Okay? So nakialam kasi, kaya tuloy nagkaroon ng pagkakagulo. No? Sabi nga, hindi na magkasundo yung Ishmael at saka yung Isaac o yung mga lahi nila afterwards. Okay? Next. Covenant and circumcision. Okay? So dito, mapapansin nyo, no? Sa chapter 16, ay Abram pa rin ang pangalan. Sa early part ng chapter 17, makikita nyo po na Abram pa rin ang kanyang pangalan. Pero doon po, basahin ko, mula sa verse 2, ako ay makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo. Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abram pa sa verse 3, chapter 17 po, verse 3. Sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi lang po ama ng dakilang bansa, no? Hindi lang po father of a great nation. Israel po yon. No, sabi doon, magiging ama ka ng maraming bansa. You'll be a father of many nations. Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo. Verse 5 po. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin yung mga ina po at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sila. Okay? At the same time, yung pangalan pong Sarah dito, sa verse 15 po, sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag ko sa iyong asawa, kundi Sarah. Sapagkat siya ay pagpapalain ko, magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa, ay magiging hari sa kanyang mga ina po. Until this very moment po, barren pa po si Sarai during that time. Pero in chapter 15, verse 15, chapter 17, verse 15, transition from Sarai to Sarah. Magiging ina o magiging, sabi doon ay magkakanak ng maraming mga bansa. Magkakanak siya at magiging ina ng maraming bansa as parang si Abraham, magiging ama ng maraming bansa. Paano nga yun? Barren siya. And that's why, pagdating po ng chapter 18, by the way, dito po pinasimulan ang covenant ng circumcision, later part of chapter 17, eventually, and dyan po ninyo makikita yan. So that's why it has been a tradition, and it has been practiced by Jewish people as part of their covenant sa Diyos. Okay? Eventually, ay nakita rin po yung medical benefits ng circumcision. So that's why even us ay nag-follow ang maraming tao po sa mundo, including us Filipinos, of course. Okay? Chapter 18, the promised seed from a barren woman. So dito po, ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Nakakatuwa po yung story na ito,
may dumating po ng mga anghel, no? Sa mag-asawa, sa tolda ng mag-asawa, and naghahain si Sarah. Habang pumasok siya sa loob at may kinukuha pagkain, narinig niya na sinasabi ng mga anghel, o ng Diyos mismo, okay? Messenger of God, or God Himself giving the message. Napangiti, o parang napano siya, napangiti o napatawa, no? Parang until that moment, parang sa kanya hindi pa rin niya matanggap, no? I mean, paano to mangyayari? Eh, baog ako, okay? And that is in chapter 18. But eventually, lumabas pa rin po si Isaac, the promised seed na pinangunahan ni Sarah. That's why nagkaroon ng kaguluhan dun sa part ni Hagar, ni Ishmael, at yung mga salinlahi pa ni Ishmael, definitely. Okay? Come yung chapter 19. That is Sodom and Gomorrah. Diyan na po lalabas yung kasamaan ng Sodoma at ng Gomorrah. Forgive me, pero dito po nakita, biblically, there was a record of people practicing ito po, other than being man and a woman, okay? So, sa Sodom and Gomorrah po, unang record yan. Chapter 20 to 21, again, chapters 20 and 21. So, dito makikita yung pangalan ni Abimelech, the birth of Isaac, the promised seed, of course, and the expulsion of Ishmael. So, sa kapanganakan po ni Isaac, since na patunayan ni Abraham at ni Sarah na ito talaga yung promised child, so he better give up, no, si Ishmael, the eldest son. Supposedly siya yung may blessing, pero hindi kasi, no, hindi siya talaga yung ipinangako ng Diyos. The promised son is Isaac, not Ishmael. Okay? So, Ishmael and Hagar was na-expel sila. But then again, they were helped by an angel of God, no? Tinulungan sila para i-comfort naman yung mag-ina. Okay? Chapter 22, the trial. Okay, isa po ito rin sa, although magkakaroon ng highlights pa rin po yung buhay ni Isaac. Pero kanina lang, galing po ako sa labas, galing sa work, nabutan ko sa isang channel, pinapalabas po sa Superbook, yung modern version ng Superbook, is yung pagsubok na ito kay Abraham. Pagsubok ng kanyang pananampalataya. Okay? At pagsubok din po sa pagsunod ng batang si Isaac. Okay? Pagsubok kay Abraham dahil God is trying him if willing siya, no? Na anyway, God naman na nagsabi na promised son ko yan, no? Siguro sabi ni Abraham, anyway, ikaw rin naman na nagbigay. Tandaan nyo, barren sila. Hindi sila. Barren yung asawa niya. At wala nang possibility na muli silang pagkakalooban ng another son or another child. Pero willingly, no? Ganun yung faith na meron si Abraham. That's why Abraham somehow ay talagang naging patok siya. I mean, naging malapit siya sa Diyos dahil sa ganong katinding pananampalataya. No? To the point na kaya niyang tarakan ng punyal o ng kutsilyo o ng pagpatay. Siya mismo ang papatay, no? Sa kanyang mahal na anak na si Isaac. Pag ito po ay ipinipreach sa church, napaka-dramatic, no? Parang hindi naman po agad-agad parang ito, Abraham, diyan mo na lang ihain yung anak ko. Hindi. Umakyat pa po sila ng bundok. Along the way, ay nanguha sila ng mga kahoy. Matanda na si Abraham, malamang kay Isaac pa niya sinabi. Kay Isaac pa niya pinakarga. Eventually, pagdating doon sa bundok, naglalatag, sabi, anak, ikaw yung ihahain. Hindi naman anakbo si Isaac. No? Nagtiwala rin siya. Pero you just imagine yung kaba na meron po doon sa dibdib ng bata, no? Bata pa po yun, pero na-instill na po sa isip niya na what his father is doing that time is all about following and being obedient with God, no? Ibig sabihin, talagang susunod ako sa Diyos dahil ito ang sinabi ng Diyos.
the willingness of Abraham makes him different. I mean, talagang kakaiba. Okay? So, wala na po sigurong ibang kwento na makikita natin other than this, yung Abraham sacrificing, willing, no? He's willing to sacrifice his own son, other than God, of course. Because God also sacrificed His own begotten Son, si Jesus. So, di ba? Parang somehow nagkaroon ng prelude din, ano? Yung magaganap thousands of years in the future after nung time ni Abraham, which will happen in the begotten Son of God, si Jesus. Okay? Chapters 23 is about the death of Sarah. So we are now going to end, no? We're going to the end of yung last portion po. Sabi ko sa inyo, tonight we will be focusing on the accounts of the life of Abraham, which actually started doon sa huling part ng chapter 11. And the promise was given to him doon po sa chapter 12 verses 1 to 9. And eventually, pasarado na po yung kanyang story sa chapter 25. Okay? So, chapter 11 to hanggang chapter 25, yung coverage po ng buhay ni Abraham. Before that, chapter 23, namatay muna si Sarah. No? Nauna po siyang umalis kay Abraham. But before, si Abraham, bago siya namayapa, ay naiayos niya muna yung kalagayan o yung pag-aasawa ng kanyang anak na si Isaac with Rebecca. Okay? Yung love story ni Isaac and Rebecca ay nangyari po doon sa chapter 24. It's a nice love story. Hindi po ito love story na biglaan, no? It takes time. Years have passed before they eventually tie the knot, no? Ibig sabihin, nagkasundo, naglingkod, at eventually Isaac won Rebecca, pero kailangan uli, you know, diba? It takes time, no? At mas maganda ang naging takbo ng kanila pong love story. Death of Sarah, 23, love story ni Isaac and Rebecca, and 24, and sa 25th chapter, early part of that, verses 1 to 11 is a sad story of Abraham's death. Okay? So from 11 to chapter 25 covers the life of Abraham. At susunod po naman ay pag-aaralan naman natin sa susunod na linggo ay the life of yung accounts po sa buhay ni Isaac at saka po yung buhay naman po ng kanyang anak na si Jacob at saka si Esau. Okay? So, to give you an idea kung ano po yung mapag-uusapan naman natin sa susunod na Friday, ano? Again, Friday, 7 to 8 p.m. Ay, dito naman po natin sisimulan sa account of Ishmael at yung account po ni Isaac. No? Yung Ishmael, yung kanya po magiging lahi, yung lahi ni Ishmael at saka yung lahi ni Isaac at saka ni Esau, o yung accounts ng buhay ni nina Isaac and nina Jacob eventually. Okay? We'll try to kasi mahaba-haba po yung life ni Jacob, no? So siguro Isaac and Jacob, if we could finish, pero maganda rin kasi pag-usapan yung life ni actually hanggang doon kasi yung life of Jacob, hanggang doon sa bandang part, pero maganda rin kasi may highlights din po tayo doon sa buhay ni Joseph. Okay? So, sa gabi pong ito, muli ay nagpapasalamat ako, no, sa pag-stay po ninyo, paglalaan ng oras, at hopefully, sa susunod pong linggo ay magkita-kita po muli tayo, at hopefully, na-enjoy nyo po at natututo po tayo sa nang mas malalim at mas maayos na pag-aaral at mas systematize na pag-unaw at pagbabasa po ng Biblia. Okay? So, samahan nyo po ulit ako sa susunod na linggo. Every Friday po ito. If possible, no, pwede nyo pong i-share din po sa inyong mga kaibigan. Anyway, ito naman po ay mara-record doon sa ating Facebook page. At na mag-stay naman yan doon. At if you could share that to your friends, sa inyong po mga families, if they're interested. Okay? So,
Marami po salamat at kaya pagpatuloy tayong mag-aral po sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa nagdaang mga sandali, sa isang oras na muli mo kaming sinamahan, ginabayan, yan ng kaunawaan, at nawa Panginoon ay we will be able to get yung mensahe mo sa kabuuan po ng buhay ni Abraham. Magkakaroon kami Panginoon na sa aming sariling pag-aaral, we will be having our own meditations magmula sa chapter 11 and chapter 25. Nawa o Diyos ay tulungan mo po mga kapatid na ito na mas makuha pa nila yung mensahe mo para po sa kanila, sa kalagayan ng kanilang buhay. Especially Lord, yung buhay po ni Abraham ay hindi po perfect. Ay may mga sabit din po na nakita kami sa kanya pong buhay. Pero sa kanya pong pananampalataya, Panginoon, yung kanya pong pagtitiwala sa inyo ay grabe po yung kanya pong ipinamalas na ito. Hayaan mo, Diyos, na ang buhay namin would also be a life of faith in you. Ano man po yung ipinapa-follow mo, ano man po yung ipinapakita mo, let our hearts be a willing heart to follow you and entrust to you everything sa aming po mga buhay, sa buhay po ng aming pamilya, ng aming po mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Nawa Panginoon, ang gabing ito ay tunay nga inyong pong pagpalain, gabayan, kapahingahan Panginoon sa kapatid, sa bawat sa po sa amin at panibagong kalakasan po sa araw ng bukas. Maraming salamat po. Sa susunod na Friday ay muli mo kami samahan at gawin mo pong fresh ulit ang aming po mga gagawing pag-aaral. Maraming po salamat. Pagpalain po ang bawat isa at abutin mo, O Diyos, ang mga kapatid dito. Saan man po kami narito sa Pilipinas o sa ibang pambanig ng mundo, gabayan, patnubayan at abutin mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Maraming po salamat. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Maraming po salamat sa bawat isa.